So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito, I'm back again. Yan, Jay Guevara TV in the house. Isang TVJ Independer reactor ng mga viral top trending issue, top trending viral issue. At ito, no? Ito, super good news to. Ang batawa. Super good news po ang ating pag-uusapan kung sakaling, yung isang video kung sakaling mangyari to, super good news. Pero ramdam ko mangyayari talaga to. Mangyayari to at maraming uusok ang mga ilong nito. Nako po, lalong mamamayagpag ang TVJ sa ratings, sa views. Ay, nako. Grabe. Pero malamang sa malamang, sasabihin na naman ng kabila, ginaya na naman sila. Kapal ng mukha nung sa kabila, no? Oo, sila yung gaya ng gaya sa TVJ, tapos ngayon, TVJ daw yung nanggagaya sa kanila. At eto, Alden Richard. Grabe, ang ganda ng pasok ng taon kay Alden Richard. At talagang, alam niyo yun, talagang nag-i-improve yung ano ni Alden Richard, mga kadabarkads. Talagang, alam mo yun, talagang hindi lang siya magaling na artista. No, may bagong proyekto ngayon ng ating Alden Richard, mga ka-Aldab. So yan, bago natin ito simulan, syempre wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Nag-upload tayo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito hanggang 3 lang kasi hindi ko na kaya. Baka wala na tayong tulog doon at wala na tayong ma-reactionan ha. Pag inubos natin lahat, kawawa naman yung iba. Baka pag nag-upload ako ng 5 beses o 5 videos isang araw, yung iba wala nang maitapik. Kaya medyo iniisi-isihan ko lang. So syempre pa-support din yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang link and pakipollow po ang FB page na Jay Guevara 18. Road to 500k followers na. Walang K, 500 lang. So ito, mapunta muna tayo dito sa video bago tayo pumunta doon sa mismong main topic natin kung ano nga ba talaga yung super good news. Ito po, wala pong biro, hindi po ito clickbait Oo, talagang kung sakali man at alam ko mangyayari to, ay nako po. Maraming yung mga noontime show dyan, mamumulubi na naman. Totoo yan. At syempre, hindi masasayang ang pagpunta nitong tao na to sa EAP. Hindi masasayang dahil, dahil talagang alam naman natin ng TVJ, maraming maraming naka-stack na pwedeng ganapan nitong tao na to sa EAP. So ito po yung video ni Alden Richard, panoorin natin na kung saan ay hindi lang basta artista na si Alden Richard, isa na rin po siyang director. Ito po, panoorin natin. From singing, acting at directing, pumasok na rin sa kanyang director era si Alden Richard. At ang buwan naman niyang idinirect, isa sa mga eksena ng pelikula nila ni Julie Montes. Makichika kay Katatibayan. Perform my duties, functions as member of the Board of Trustees with fidelity, and serve the foundation to the best of my ability. Hindi na nagdalawang isip si Alden Richard sa tanggapin ang responsibilidad bilang pinakabagong miyembro ng Board of Trustees ng Movie Workers Welfare Foundation Inc. o MOWEL Fund. Sinaksihan ng iba pang board members na sila Direk Gina Alhan, Woods Answer Roa Rodrigo at Renz Cortez ang panunumpa ng kanilang pinakabatang miyembro. Naghahanap na talaga ako ng ways paano ba ako makakapagbigay pabalik sa isang industriya na nagpabago ng buhay ko. So, yun. Binigay sa akin ni Lord si MOWEL Fund. Dagdag yan sa dumadaming roles si Alden in real life. Kabilang ang pagiging hands-on producer ng pelikula nila ni Julia Montes na 5 breakups and a romance. Yung ideas is pouring everything. The point na napapaniginitan ko. Totoo pala yan. Yes. Kung yung mga ideas
ito pala yung feeling ng creatives. At ang isang eksena, siya mismo ang nag-direct. Galing ni Alden Richard. Direct Irene came up to me, nasa Singapore kami nun. Direct mo yan, tapos umalis. Okay po. Ayun agad ako, punta ako sa AD, punta ako sa DOP namin. Ganun siya eh. Pupuntahan namin yung location, babasahin namin yung script, ano yung elements na incorporated sa script na pwedeng maging additional detail for the scene, the framings, the blockings of the actors, so lahat yun. Parang sumobra nga yung constraint sa akin dun kasi location kami, umuulan, challenging, ang sarap. And i-reveal ko pag lumabas na yung movie ko anong part din yung dinirect ko. Sa October 18 na mapapanood sa mga sinihan ng 5 Breakouts and a Romance. Katatibayan, updated sa showbiz. Happening. Grabe, no? Alden Richard. Grabe yung ano ni Alden Richard, mga ka-Dabarkads. Talagang, alam mo yung karera ni Alden Richard, kahit na nawala na siya sa Itbulaga sa TVJ, tuloy-tuloy pa rin yung karera niya. At syempre, alam naman natin na sobrang saya din ng TVJ sa kung anong nararating ni Alden Richard ngayon. Yung ibang vlogger lang, gumagawa lang na lang yung mga kwento, yung mga hinayupak na yun. Huwag kayo magpapaniwala doon, lalo na yung mga Alda vlogger dyan, yung mga siraulo. Huwag po kayo papaniwala dyan na kesyo kinakainggitan ng TVJ si Alden. Kalukuhan ho yun, no? Wala akong katuturan yun. Oo. Tutusin lang po, alam naman natin at alam din ng iba na kung ano yung nakukuha na achievement ni Alden Richard. Sobrang saya po ng TVJ doon. Siyempre kahit naman tayo nga lang na tigahanga, sobrang saya natin. Paano pa kaya yung mga tumulong din or yung isa sa mga pinakamalaking part ng buhay na or career ni Alden Richard hindi magiging masaya. Posible naman yun, di ba? So talagang Alden Richard, congrats sa'yo, Bunso. Bunso na lang natin siya tawagin, no? Kasi hindi naman din kami nagkakalayo ng edad ni Alden Richards. At di rin naman kami, dimple ba? Lalim naman din ng dimple ko So, diba? Hindi naman kakalam. Lamang lang sa akin si Alden Richard ng 5,000. Magagalit talaga yung Aldabdation dito sa akin. Wala kapal ng mukha ng vlogger ng TVJ na to. Lahat na lang, Agang Mulak, James Reid, ngayon si Alden naman yung pinagdiskitahan. Wala ka na ba? Lahat na lang kamukha mo. Ano, ang orap lang naman yung tao. Ito naman itong mga pikon naman agad kayo. No, grabe yung seriously. Seryoso. Talagang alam yun, nagsimula si Alden sa mga pa-extra. Yun tapos yung naging siya nga yung bida sa isang drama series, no? So hanggang sa napanood na natin siya sa TVJ, sa Itbulaga at nagkaroon nga ng connection to Main Mendoza, no? Yung impact nilang dalawa talagang humakot talaga ng sandamakmak na parangal. Talagang ratings na hanggang ngayon na hindi pa rin nabubura ng kahit sinong noontime show, 'di ba? So ngayon si Alden Richard isa ng parang unti-unti na siyang umano sa pagiging professional na director, kaya talagang sobrang saya natin. Tuloy-tuloy mo lang yan, Alden. Nasa likod mo lang kami, nandito lang kami. Hindi mo man kami masyadong kilala pero nakasuporta pa rin kami kahit saan ka man mapunta. So dito na po tayo, mapunta na tayo dito sa mismong main topic natin na kung saan ay uusok ang kanilang ilong. Ang dami na naman may inggit sa TVJ nito, mga Dabarkads. Promise yan, real talk yan. Muray mo, dalawang bigatin or dalawang inaabangan ng mga millennials ngayon ay magiging host na sa EAT. Diba? Ay nako. Laway na laway ang mga rito, mga show, sasabihin na naman ng mga Showtime followers, sana si Showtime ka na lang
nag-host. Oo, para para jowain na naman ni Vice Ganda. Ganun ba? Para jowain na naman ni Vice Ganda ba? Ganun ba yun? May Ayon Perez na si Meme Vice. Huwag nyo na ipagpilitan na doon, ha? May Ayon Perez na kayo. So, ito po, no? Ito po yung video. Bibiglayin ko na kayo. Huwag na natin itong patagalin, no? Yun nga lang, dito sa video na to, sige na, tuloy na nga natin. Pag kinuwento ko kasi wala nang excitement, eh. Ito. Basahin muna natin yung title. Ay, nawala. Ay, naku, ano yung mga napindot ko na. Ito. Okay, basahin natin ang title. Andres Mulak. Yan ha, narinig nyo na agad ha. Andres Mulak. Magiging host na rin ng EAT, ng TVJ sa susunod kay Atasha Mulak. Naku po. Maraming iiyak dito. Ito ba yung video, panoorin natin. Itong nakaraan ay ipinakilala ng EAT nila Tito Vic and Joey si Atasha Mulak, anak nila Aga Mulak at Charlene Gonzalez bilang bagong The Barkads ng kanilang programa sa TV5. Hindi naman may iwasan na ipagkumpara si Atasha Mulak kay Cassie Legaspi na anak naman nila Carmina Villaruel at Soren Legaspi na nasa kakumpetensyang programa na Eat Bulaga. Alam nyo yung tawag dito, yung tag dito, pilit na ikinukumpara yung kambal na Legaspi sa kambal na Mulak. Alam niyo yung mga yung mga bitter na supporter. Ito sasabihin na naman ng generic na Eat Bulaga na may kambal lang kami kaya kumuha kayo ng kambal. Pero sampal na rin sa mukha nila. Tsaka diamak na masikat ang masikat tong Mulak kaysa sa Ito, excuse po hindi naman po sa hate ko ang tawag dito, itong kambal ng generic na Eat Bulaga, hindi po ganun Hindi yung kambal na Legaspi pero sa lang tayo dito, real talk lang, mas diamak po na sikat tong kambal na Mulak na to. Oo, alam niyo kung bakit? Mulak yan diba? Sasabihin nila, bakit si Soren? Iba pa rin si Aga Mulak. Para sa akin iba pa rin si Aga Mulak, iba pa rin, maraming achievement sa award, acting, sa mga hosting, maraming sansa natin napapanood si Aga Mulak. Hindi katulad nitong sila Soren, sila Carmina, ito, miminsana na nga lang magkaroon ng segment si Carmina, nagka-issue pa. Diba? Kasalanan naman ng GMA yun, hindi yung kasalanan nila Carmina. Pero ito, kung pagbabasihan nyo lang na talagang kung ikukumpara yung kambal ni Aga Mulak at kambal, yung kambal ni ni Carmina, malayong malayo. Huwag nyo na kasing pagkumpara. Hindi naman kami nakikipagkumpetensya sa mga host nyo. Kahit sabi ko nga sa inyo kahit nga si Taylor Swift pa yung i-host nyo dyan sa generic na Eat Bulaga, hindi pa rin papanoorin yan Ito yan. Pero yun, napakabuti. Naku, kung mangyari na si Andres Mulak mapunta. Tapos yung dalawa pa, nanay tatay, naku po. Ang daming iiyak nito. Maraming uusok ang ilong. So ito tuloy na natin. Ani nga ng ilan, magbabanggaan sa tanghalian ang young stars na maganda na ay magaling pang sumayaw. May kalaban na si Cassie Legaspi ng Eat Bulaga dahil pumasok na sa EAT si Atasha Mulak na isa sa kambalding anak ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Ipinakilala na si Atasha last Saturday sa EAT at nagpakita na ng galing sa pagsayaw. Pinayagan na ng kanyang mga magulang si Atasha dahil graduate na ito ng kanyang pag-aaral. Kailangan ng EAT ng new breed of female young stars, lalo na't may asawa na sina Maha Salvador at Maine Mendoza, kung sakali nga daw na mabuntis na ang dalawa.
ready na ang E80 sa kapalit. Samantala bagamat hindi dapat, ay pilit pa ring pinagkukumpara ang dalawang young host na sila Cassie at Atasha sa isa't isa. Samantala may kumakalat ding balita na susunod na rin daw ang kambal ni Atasha na si Andres Mulak bilang bagong ipapakilalang host ng E80 sa mga susunod na Guwapings niya, no? wala pa naman itong kumpirmasyon. Sabado. Kaya hindi natin natutukan ng talagang tutok na tutok yung paglulunsad kay Atasha. Si Nanay Christy Permin pala to. Miyembro ng Dabarkad. Sayang. Pero may mga nagpadala sa akin ng mga clips tungkol na sa Sabado. Ang ganda-ganda niya mag-project, ano? Nung maganda na siya. Bilang isang teenager, isang babae, napakaganda niya. Pero alam mo yung projection habang nagsasayaw. Ang galing, ang ganda-ganda niya. No? Opo, nanay, makikita mo talaga na magugulat ka sa nanggaling tugong artista talaga. Oo naman, oo. At siyempre, napakagwapo ng ama. Maganda ang ina. Alangan naman pong mamunga pa nang hindi maganda ang kanilang kombinasyon. Napakaganda nitong si Atasha, no? Talented pa. Kanya, ngayon lamang siya pumasok sa mundo ng entertainment kung kailan nagtapos na siya ng pag-aaral. Dahil napakahalaga sa kanilang pamilya ng edukasyon, lalo na kay Aga Mulak, di ba? Ang ganda bata. Gandang-ganda. Tapos ang dami nagte-text sa akin, si John Paminto. Alam niyo yung pagpasok ni Atasha Mulak sa E80, ang init ng tanggap sa kanya ng mga Kadabarkads. Oh, iba yung tanggap sa kanya. Paano pa pag si Andres? Siguro magkakaroon to ng Kaso sino magiging partner ni Andres? Si Karen? Di kaya si Karen, no? Pwede rin, no? Kung halimbawa man na parang magkakaroon ng kali-kali serye na yan, pwedeng si Andres tapos si Karen. Kaso, ilan taon na ba si Karen? 18 nata din si Karen, hindi ko tanda mga edad nila, no? Pero kung malamang bibigyan to ng malaking break ng TBJ, ng E80, kung kambal na to. Hindi pa pwedeng hindi. Mulak ba naman yan? Ko yan eh, kamag-anak ko yung mga yan, posibleng hindi mabigyan ng yan. Hindi mabigyan ng magandang break yan. Oo, big timer mga kamag-anak namin. O ba nagtataka kayo, paano mo naging kamag-anak si Aga Mulak, Gibara apelido mo? Middle name ko lang ang Gibara. Ang last name ko, Mulak. Kaya kung magkakataon man na mabigyan itong si Pinsan, biglang naging Pinsan. Biglang naging Pinsan no? O, pag nabigyan to ng magandang break to, alam ko naman, yung una pa lang alam mo yun, yung pagdating, naramdaman ko na agad na talaga sabi ko, maganda yung impact nitong batang to. Maganda yung magiging kakahinatnan ng karir nitong batang to sa E80. No? At, kanina ata, hindi kasi ako nakapanood kasi tulog ako. Sorry. Dumating si Atasha Mulak kanina. Tulog kasi ako hindi ko siya. Pero real talk, sobrang ganda niya. Tsaka yung ganda niya, hindi siya umay. Yung iba kasi mga artista ngayon, maganda lang dahil maputi, dahil maputi lang. Tsaka dahil sikat, ganon. Pero ito si Atasha Mulak, tsaka si Andres Mulak. Iba yung iba yung itsura nila. Hindi nakakasawa sa paningin, hindi nakakaumay, hindi lang yung kagandahan ni Atasha Mulak hindi dinala, hindi lang, alam niyo yung hindi siya dinala ng kaputian niya. Sa totoosin, may pagka-morena nga itong si Atasha Mulak, alam naman natin, si nanay niya, tatay niya, sobrang puputi niya, pero to si Atasha Mulak medyo morena, pero grabe yung grabe yung ganda niya, di ba? Pang Miss Universe. Yung unang tingin mo nga sa kanya kapag yung katulad nung ayos niya, nung unang eri niya sa E80, kahawig niya siya, Pia Wurzbach. Totoo yan. Hawig niya kapag unang tingin mong, yung parang maunang tingin ka sa kanya. No? Paano pa si Andres? Naku po.
Kung sakali man, naku, talbog lahat. Siyempre, bibigyan ng magandang break ni Henyo Master, Tito Vic and Tito Soto yan. O baka sasabihin nyo, ba't ka nagtitito sa mga Soto? Magana ko di Soto. Di ba, ang middle, ang Gibara, ano ko yan, nickname. Nagkamali ako kanina. Ang pangalan ko is J. Soto Mulak. Yan ang ano ko. Kita mo, di ba? Biko Soto, kabila. Andres Mulak sa kabila. Pinagsama, sabog. Baka kami magtanong diyan, ano mo naman si Joey? Lolo ko yan. Lolo ko si Joey De Leon. Apelido ng lola ko is De Leon. Nazario Guevara De Leon. Diba? Ayun nyo kasi maniwala. Magpapaniwala kasi mga gwapo. Tuloy na natin. Si Tita Julie Paras, oo nga naman, pantapat daw sa isa pang kambal. Diba? Na si Gaspi Legaspi. Ayoko nang magkumpara, no? Magkakaiba naman kasi, magkaiba naman ang kanilang mga... Layo naman kasi. Pero sa unang-una ko pa lamang na pagkakita kay Atasha, noong bata pa, kagandang bata na ito, no? Ganda-ganda. At saka na lumaki itong social, pero kita mo nung lumabas sa TV, talagang minahasa niya talaga yung pagpapakilala niya. Sabi nga ng ating kasama na si Jeff Remilio, sabi niya, klaseng bata, napaka-klase, she has class, pero madaling iibigin ng masa. Totoo naman po, totoo naman, kitang-kita mo naman sa kanyang datingan na, class, di ba? Napakaganda rin, tsura ng breeding lahat-lahat na, pero madaling yayakapin ng ating mga kababayan. Tsaka talented. Yung dating ng bata, ang ganda-ganda, napaka-positibo. Hindi lang maganda, talented. Miyembro na po ng EAT, bagong miyembro na po ng Dabber Cards, itong si Atasha Mulak. Subaybayan po natin siya at tignan natin yung mga minana sa kanyang mga magulang kung buhay na buhay sa kanyang pag-entra, di ba? Tsaka galing sumayaw, Kasi may bago tayong araw-araw na inaabangan kung paano sa dadalhin sa gurok ng tagumpay ang kanyang Yes. At sabi ni Boy G. Caraga, hindi lang classic. Classic ang beauty niya. Classic ang beauty. Ang ganda niya dyan, Ay, nako. Nakakaloka talaga. Ang dami-dami talaga nag-aabang dito kay Atasha Mulak. Okay? Napaka-classic Sosi at panako ni Atasha. Ngayon pa lang, very humble. Sabi ni Catherine Amos, nako, yayamanin ito para magbigkas ng ganyan mga salita. Nakatanggap siya ng pagtawid ng sincerity sa kanyang puso. Di ba? Ay, nako, nasa train pa. Ibang-iba raw. Nakasakay pala ng train itong si Catherine Amos na katutok sa atin. Hello sabi niya, umay na ako sa kasinaya. Ayan. Umay na umay talaga. Malditang ewan, di ba? Anak, thank you sa post mo. Nagpapakatotoo lang, sabi mo nga. Okay? Ay, nako, Pero alam mo na, hindi talaga na maiiwasan yan, no? Hindi na maiiwasan yan pagkukumpara sa kanila. Talagang ito nito Talagang hindi, lalo pa kambal, di ba? Ayan. Kambal versus kambal talaga. Ang dami-dami pa nagtatanong nun, yung chismis na umiikot na, totoo bang si Aga? Ang ama ng kambal? Di ba? Napag-ano lagi, nababalita yan, no? Ang anak nito ni Carmina Villaruel ay si Aga Mulak. Nabalita yan dati. At dati din talagang yan. Kasi pati yung mga anak ni Legaspi, kamukha ni Aga Mulak. Pero yung kambal ni Aga Mulak ngayon, yun, lalo na si Andres, kamukha din ni Aga. Hindi naman sobrang kamukha. Talagang mas gwapo naman talaga nung una si Tito Aga. Tito no? Naging Tito bigla no? Talaga mas diamak yung kagwapuhan ni Aga Mulak noon. Nung panahon na bata siya kaysa sa ngayon, diba? So
Asan na ba yung video? Naman ang Oh, kanyang puro lang. ng Tito Vic and Joey. Ito, kayong kay Andres. Papuri ni Kind Words. Mabait daw silang magkakapatid. At si Kind Words, No, ito na yon yung komento ni Nanay Christy Fermin mapatungkol kay Andres. Ito, tingnan natin kung totoo ba na mag-uhus na. na bata talaga yon. Ahama na sa akin from aga, sabi niya. Ate Teng, nabanggit ni Ellen kanina na may kapatid pa sila. 3 daw silang magkakapatid at ipakikilala rin sa E18 ng Tito Vic and Joey. Pakiramdam ko ang kambal ni Atasha na si Andres ang binabanggit niya. Kompleto na ang banda kapag ka na pakilala na nga itong si Andres pa. Diba? Hindi imposible. Bakit hindi? Tapos na. Oo, no, posible talagang hindi pa pwedeng hahanapin talaga ng i-request talaga ng mga Dabarkads yan. Lalo na ito, yung nanonood mahilig-hilig sa guwaping, so. Saka si Andres hindi rin nalalayo sa posturan ni sa kagwapuhan ni Alden Richard. Oo. Talagang bagay na bagay si Andres. At eto na lang talaga napakagaling din ng nila Aga Mulak, nila Tito Mulak kasi nga sa TBJ nila or sa E18 nila, bagsak to. Tayo natin. Pag isasabit na natin yan. Para hindi mo babagsak. No, napakagaling ng naisip nila. Buti ka mo, no? Siguro naligawan din yan sila Gamulak ng Tipayensi. Uy, dito mo na ipasok yung kambal mo. Siguro ganun, no? At ito naman, kung sakali man na mapasok na nga si Andres Mulak sa E80, sabi naman na ng kabila dyan, ginaya na naman sila. Kasi may kambal. Bakit namin sa kambal nyo? Di sana naangat ng kambal nyo yung show ng Generic Night Bulaga. Wag kasi wag nyo ikumpara. Malayong malayo, parami. Sayo lang namin magsalita, masaktan lang kayo. Kasi itong magkapatid na to na Mulak, una itong si Atasha, ang talent nito, sayaw, pagkanta, at syempre, ang ganda, di ba? Biruin mo, magaling ka ng sumayaw, magaling ka ng kumanta. Maganda ka pa. Wala na, tapos na. Kaya si Andres pa, hindi pa natin masyadong alam ang talent ni Andres, pero for sure ako dyan, talented din yan. Di ba? Kaya kung mga Riman, naku po, 7.4 ratings araw-araw. Iiyak na naman ang It's Showtime. Ang It's Showtime, 2.8 rating. Ang It Bulaga is mananatili lang sa 3. Kung nagtataka ako, yung ratings ng Generic, puro na lang 3. Yung sa It's Showtime, 2. Samantalang yung E80, pa iba-iba. May 4, may 5, tapos bababa, minsan 4, tapos 5, minsan 6. Pero yung It Bulaga tsaka It's Showtime, anong nangyari sa inyo? Balik nyo na kasi yung titulo ng kahit pa paano umusad yung time show nyo, Generic na It Bulaga. So mga Dabarkads, ano pong masasabi nyo sa mga video na napag-usapan natin? Naku po, yun nga, sabi ko naman sa inyo, hindi to fake news, good news to, na kung sakali man, talagang kabang-abang to para sa atin mga Dabarkads dahil hindi lang isa kundi dalawa, diba? At magkapatid pa, hindi lang basta-basta Mulak yan, kamag-anak ko yan. Sa iyo, ano po may komento nyo dito sa video na to? I-comment nyo lang dyan sa baba, and please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless and peace. Ako po yung nag-iwan ng kasabihan na kapag ayoko nung magsalita, biglang mawawala tong video.